Rear shooting ni si Stand, may pumuna. Bakit nga ba siya dito at ganito gumawa ng opensa at tira? Tindi ng epekto ni Junmar Fajardo. Coach Yeng Yao, ito pala ang mga naglalakihang player na target niyang kunin sa PBA draft. So bago nga natin talakayin yan shoutout ko muna yung mga laging nanonood dito sa ating channel na sila Rolicon Mega Mendoza, Juan Solige, Ruben Dolor, Manville Castillo, and JJ Sibum. So alam nyo bang matapos masweep ng Rain or Shine nito lang kontra SMB sa semifinals best of 7 ay nakita at nalaman na ni Coach Yeng Yao ang kakulangan ng kanilang koponan na Rain or Shine, at itong araw ay big man. So ngayon mas kailangan raw nila Coach Yeng na makakuha ng pantapat kay Junmar. So kailangan daw nilang makahanap ng pantapat dito. Kung tutuusin, tama si Coach Yeng, mahirap makahanap ng pantapat or itatapat mo kay Junmar Fajardo, dahil kapag binagsakan mo daw ito ng bola, may 70% ka na efficiency rate or kailangan mo nga raw dumobble team. At kapag dumobble team ka naman nga raw, dahil nga po ang galing ng nakapaligid sa kanya, yun naman raw yung nagiging problema. So yan nga, ganyan nga po pinahirapan ng SMB, lalo na nitong si Junmar, etong sila Coach Yeng. Kaya ayun, naisip niya na big man ang pantapat kay Junmar na kakailanganin nga nilang kunin sa PBA draft. So alam nyo bang nabanggit ni Coach Yeng ang mga pangalan or big man na gusto niyang makuha kung ang mga itong araw ay sasali sa paparating na PBA draft? Una na dyan, yung CJ Lane. Playing position niya ay center. Filipino-American, may taas na 6'10". Sumunod itong si Kamaka Hepa, may taas na 6'10", playing forward and center. Yung sumunod naman ay itong si Will Gozum. Ito ay may kalaparan ng pangatawan at talaga namang sanay na sanay sa pisikalan. Siya nga ay may taas na 6'7" or 6'6" at kaya niyang lumaro sa marami ring position like Kamaka Hepa, na pwede nga rin siya sa small forward, power forward or center. At bukod sa kanila, kung may iba pa nga raw big man, titingnan rin nila para nga next season may pangtapat na sila sa gaya ni Junmar Fajardo. So mapunta naman tayo rito kay si Stand. May nakapansin na nga po sa rare or kakaibang tira na ginagawa ni si Stand kung bakit niya nga ba laging perimeter ang pinipiri at pinopunteryang tirahan. So sa panayam kay si Stand ay natanong nga po ng mga press kung bakit ang taas ng kanyang kumpiyansa sa perimeter shot. Ang sagot ni si Stand, binigyan niya ng credits ang Meralco Bolts team dahil sa tindi ng depensa sa kanya. Inaabangan daw talaga agad siya sa fainted area, kaya nahirapan siya ng husto. Kaya ang naging adjustment daw niya yung kanyang perimeter shot. Matagal na daw niyang ine-ensayo ang perimeter shot kasi hindi sa lahat ng oras magiging epektibo ang kanyang pagiging agresibo sa loob. Mabuti nga lang daw at maluwag ang depensa sa kanya sa perimeter, kaya tumitira na lang daw siya sa perimeter. So yan nga po. So sa ngayon, eto nga lang po muna ang ating sports pasada.